Magandang umaga po sa inyong lahat at malinis sana ang ating puso para maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Emmanuel. Dikaos, yan po ang salitang Griego sa salitang matuwid. Si San Jose, may nobena po tayo dito kay San Jose. Pinasikat kasi ni Pope Francis si San Jose na natutulog, kasi nilalagay daw niya sa ilalim ng imahen yung kaniyang wish list, yung kaniyang mga panalangin. Natutupad na. San Jose, Ebanghelyo po ngayon. Dikaos, isang taong matuwid itong si Jose na magiging asawa ni Maria. Matuwid. Balikan po natin sa unang pagbasa mula sa kay Propeta Jeremias. Pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Maghahari ng karunungan. Pairalin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Dikaos. Si Jose Dikaos, ang Panginoon Dikaos sa Griego. Sa Salmong Tuguna naman, sinabing mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang ibig sabihin nito, kung ang isang hari ay matuwid, maghahari ng puno ng karunungan, magiging masagana. Ay maliwanag, bakit hindi talaga tayo masagana? Iilan lang yung nagiging masagana sa ating bansa. Maraming nagugutom. Nagiging bobo yung ating mga bata dahil kulang sa kinakain. Bakit hindi masagana? Sapagkat ang namamahala, karamihan na nasa pamalaan, hindi dikaos, hindi just, hindi righteous, hindi God-fearing. Nawawalan na tayo ng kahihiyan. Sinasabi na lang ng driver namin dito. Sa ibang mga seminaryo, ganoon din daw. Pag sinabi, pare itong kasama namin, nagmamadali, at saka lang, hindi hihingi. Yung mga mula sa pinakababa, mula sa mga barangay, kumikita sila. Hindi sila dikaos. Wala na silang dangal, kaya hindi tayo mapayapa. Ninanakaw. Ang sabi, trillion ang budget natin. 30 to 40% daw niyan corruption, kabulukan, kinanakaw ng mga taong hindi matuwid, hindi makatarungan, walang takot sa Diyos, wala nang dangal, walang hiya sa sarili, pinapakain ang kanilang anak ng nakaw. At pag walang katarungan po, ganito kasi ang mangyayari. Ninanakaw nila 30 to 40%. Wala tayong classroom. 30,000 classroom ang kulang tayo. Kulang ka ng classroom. Ang liit ng sahod binibigay mo sa teacher dahil ninakaw nga. Ay, ang mga teacher pupunta ng Thailand, ang daming nasa Amerika. Yun pang mga magagaling. Hindi tayo magtataka kung bakit sa global assessment, 7,000 pong mga bata natin, kasama ang ilang libong mga bata sa 81 countries. Number 73 po tayo sa reading comprehension. Kita ninyo? Ninanakaw, walang classroom, hindi masasahuran ng ayos yung mga teacher. Bulok ang ating sistema. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Yung Second Educational Commission, pinatawag ng Senado at saka ng Kongreso, tignan ninyo yung ating education system.
Ano po ang kanilang report? Kikita po ninyo, Google po ninyo. Miseducation. At ang ugat, mga Pilipino na walang dangal. Mga Pilipino na hindi makatarungan. Mga Pilipino na hindi natatakot sa Diyos at hindi napapahiya pakainin ang kanilang mga anak ng ninakaw nila mula sa mga mahirap. San Jose, isang taong matuwid itong si Jose. Matuwid ba tayo? Matuwid ba ang marami sa atin? Pinakakurap na bansa tayo. Minsan number 2, number 3, basta nasa taas tayo. Pinakakurap na bansa. Sabi ng Amnesty International. Nakikita po nila yan dahil ang hirap dito magtayo ng negosyo daw, sabi ng mga taga-ibang bansa, dahil laging bigay ng bigay ka Yung mga kaibigan kong businessmen, sabi, ganyan na talaga ang buhay, Father. Lalagyan mo na dyan ng mga 20% pang suhol sa mga... parang nagsisimba ng simbang gabi yung mga magnanakaw na yan siguro. Siguro yung kanilang mga anak na nakinabang din sa nakaw, nagsisimba siguro yan. Lalo ng kanilang mga asawa dahil mas nagsisimba lagi yung mga babae. Pero, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Hindi nabubuhay ng marangal yung marami sa atin. Hindi sumasagana ang bansa. Kaya manalangin tayo kay San Jose. Ano po ang katarungan? Si San Jose makatarungan. Ano ang sabi ni Santo Tomas? Ang katarungan ay ang pagkakaloob sa bawat isa yung naaayon sa kanya. Suum cuique tribuere, sabi sa Latin. To give to everyone what is his due. Yan yung katarungan. Ay, suriin natin ang ating budi ngayon. Makatarungan ba tayo? Kagaya ni San Jose. Matuwid ba tayo? Kagaya ni San Jose. May takot ba tayo sa Diyos? Kagaya ni San Jose. Kung hindi, baliwala po yung magwe-welcome ka ng silent night at saka joy to the world sa anak ng Diyos na sinabi sa unang pagbasa, ang Panginoon ay matuwid. God is just. Kaya, kung tayo makatarungan, narito tayo ngayon. This is an act of justice, what you are doing. Why? Because we give to God what is His due. Infinite sacrifice. Nararapat lamang na ang walang hanggang Panginoon ay purihin natin, parangalan ng wala ding hanggan. Paano natin ginagawa yan? Iniaalay natin sa Kanya yung Kaniyang anak. Huwag mo nang pagmasdan ang aming mga kasalanan, Panginoon. Yan yung dasal ng simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak. Walang hanggan. Siya ang iniaalay namin sa iyo. Kaya makatarungan tayo ngayon. It is right and just, sabi sa Santos. Makatarungan at matuwid na parangalan ka namin ng ganitong paraan. Sa Diyos, kailangan makatarungan tayo at matuwid. Bibigyan natin siya ng walang hanggang papuri sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa ating kapwa-tao, alam na po natin, may mga batas tayo. May utos ang Diyos to be just to our neighbors. Pero ang bibigyan kong diin po ngayon para hindi nahahaba yung humuli dahil pinapagalitan kami ng Pope pag mahaba yung humuli. Natama din naman, minsan walang katuturan yung sinasabi. Kaya kailangan maghahanda ka. At ang paghahanda mo, kung pari ka talaga, nakaluhod ka. Sabihin mo, anong sasabihin ko sa mga taong ito? At ito ang sinasabi ng aking budhi. 51 years na pari. Sabihin mo sa kanila, maging matuwid, kagaya ni San Jose. Matuwid, makatarungan sa Diyos na walang hanggan. Matuwid, makatarungan sa kanilang kapwa-tao. Sapagkat kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa din natin sa Diyos.
Ang pangatlo, kailangan matuwid tayo sa nilikha ng Diyos, sa kanyang creation. Kasi, hindi tayo mabubuhay kung wala yung kinakain natin mula sa daigdig. Nilalason natin ang daigdig. Hindi tayo mabubuhay kung wala yung hangin na ating hinihinga. Nilalason din natin ang kahanginan. Sa mga jeep natin, ayaw nating palitan. Kasi kung corrupt din, sabi ng mga driver, ayaw din nila. Mahal daw yung, ang dami-dami na nating dahilan. Tuloy-tuloy ang paglason natin sa hangin na ating hinihinga. Yung pagkain, yung hininga natin, yung tubig natin, tayo lang, ang mga nilalang na sinisira yung ating kapaligiran. Yung mga aso, yung mga wolves, yung mga ibon, hindi niyan sinisira yung kanilang kapaligiran. Tayo lang. Number 1, ang mga Pilipino, sa dami ng plastic na tinatapon na sa mga estero, tapos pupunta sa ilog, tapos pupunta sa Pacific Ocean. Tayo yan. At tayo yung laging nagsisimba ngayon. Hindi tayo matuwid sa ating pagkikitungo sa sangnilikha. Makasalanan, malaki. Puputulin mo yung mga puno sa Sierra Madre, yun nga ang ating ina. Binabarikidahan tayo niyan sa daming mga bagyo. Pinuputol natin lahat ng puno niya. Bumabaha naman sa ka. We are unjust to Mother Earth. Diyos, kapwa-tao, kapaligiran, environment, ecology, creation. Kaya, ang SBD, meron ho iyang ministry for the integrity of creation para magkaisa uli, mapakaisa natin uli yung creation, yung sangnilikha. Meron ho kami dyan, Christmas Bazaar, mukhang kawawa dahil maliit siya eh. Pero ang tinitinda po niyan galing sa mga indigenous peoples sa Cordillera. Yung kinakain ninyo pag bumili kayo dyan, walang chemical, walang pesticide. Tambak na, lalo na sa mga junk food, yung chemical, saka pesticide, saka growth hormone sa mga pinipritong mga manok. So we are also unjust, not only to Mother Earth, we are unjust to our children, even if we love them. Hindi natin alam. Yung pinapakain pala natin, tambak ng chemical, nagkakasakit yung mga bata. Minsan, ang liit-liit pa. Tingnan ninyo sa cancer ward ng Philippine General Hospital. Mga bata doon, kalbo na, nagki-chemotherapy, halos hindi pa nakakalakad. Because we are unjust. Hindi tayo matuwid. So yan ang ating ipanalangin po ngayon. Na magiging matuwid tayo, kagaya ni San Jose. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Propeta Jeremias, ang Panginoon ay matuwid. God is just. So we are made into the image and likeness of God. We have to be just like Saint Joseph. Justice to God, justice to our fellow human beings, and justice to God's creation.